So for today's stock chart analysis video, ito yung mga i-review na stocks. So that's DMC, OGP, LTG, STI, and Plus, MER, CBC, Bloom, 7, and AEV. Syempre, una sa lahat, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market condition. So ayun na nga, no, tuluyan nang nag-breakout yung PSEI sa range. So nag-consolidate kasi yung PSEI, no, for this past few days dito sa area na to. So that's below 6.5. And then ilang beses niya ding trinay na mag-breakout sa area na yun. So 7 and 8 until itong May 13, nag-breakout na talaga siya. And then ngayon, staying above pa rin sa levels na yun, which is of course a good sign. And then nakikita natin na clearly short-term uptrend na yung market natin kasi pag tinanggal natin yung MA50 and MA100, so kita naman several candles are above MA20 na rin. And then same goes sa MA50 and itong MA100, no, halos 2 weeks pa lang tayong above dyan. So of course hindi pa considered as long-term uptrend. So short-term uptrend and then nearing to a medium-term uptrend na tayo. So gaya ng sabi ko sa last stock chart analysis, very important na malagpasan natin tong 663 or yung 67 na area, no, para talaga masabi natin na uptrend na talaga yung market natin. And of course, para masabi natin na bull market na tayo, so dapat above 15% na. So yun na lang naman na yung inaantay. So probably, it's either kung malakas talaga, no, matest niya na within this week or probably next week. Kung hindi naman, pwedeng bumalik lang ulit sa range, no, para mas lumaki pa yung consolidation niya before niya itry na mag-breakout dito. Probably sa June or early July na. So una nating i-cover is DMC. So DMCI Holdings. So currently, no, yung DMCI consolidating and not looking good because consolidating in the short term, kita naman, no, pinipierce ng candles yung MA20 and then ilang weeks na siyang below sa MA50 and MA100. So siguro ito na yung make or break din, no, this week or this month para sa DMCI since gumaganda na yung galaw ng PSEI. So kung bumaba pa siya dito further, kahit ang ganda ng takbo ng market, ibig sabihin hindi talaga maganda yung galaw ng DMCI kasi yung overall market conditions bullish na tapos pababa pa rin yung stock. So that's not a good sign. So yung support ng DMCI, so ito yan, 10.22 tsaka 10.28. So, ang gusto nating mangyari, no, within this month, probably mag-breakout siya sa range na to. And then, above MA50 and MA100 for it to test ng kanyang major resistances dito sa 11.87. So, meron kasi tayong double top resistance dito, no. So, sa ngayon, no, not looking good dahil bumawi na yung market pero siya nagko-consolidate pa rin. Tapos, yung consolidation niya nasa baba pa. So, next up, OGP. So, OGP, nag-breakout to sa kanyang 52-week high, which is also the all-time high for this stock. Itong price na to, nag-breakout siya nung April 22. Unfortunately, no, nagkaroon ng bentahan and then tinest niya ulit yung resistance na yun nung May 7, pero nabentahan ulit. So, clearly, resistance talaga tong 16.90 to 17 area. And then, sa ngayon, mukhang nagkakaroon siya ng retracement towards MA50. So, nag-hold siya dito. So, hindi na natin masasabi, no, na short-term uptrend tong stock na to kasi ang gulo ng galaw niya for the past few days and weeks. Ganun din sa MA50. Pero ngayon, acting as the support is yung MA50, no? Nag-double bottom dito sa range na to sa 15.60. So yung ayaw nating mangyari sa OGP is that mag-breakdown pa siya sa range na to. Kasi pag nag-breakdown yan dyan, tapos hindi na hold ng MA100, then ang next na support niya itong area na to, no? Yung 14.60 tapos even probably 14.10 and then 13.64. So the question is, no, bakit yung OGP is bumababa despite maganda naman yung takbo ng market and then nag-breakout na siya sa 52-week high or ATH. So, dapat good sign yun, diba, na ang ganda ng takbo ng market tapos may volume naman pero yung OGP paatras or nag-retrace. So, actually, hindi lang yan sa OGP nangyari, no? Kung titingnan natin yung APX, which is also a gold mining company, no, yung business nila is related sa gold. Nakita nyo, bumaba din. And then, same with mining company again na PX, no, pababa din. So, the reason for that is simple. Ito kasing mga stocks na to, no, na related sa commodities and lalo na sa gold. The reason why tumaas siya is because nagkaroon ng run-up sa gold. And then, kung mapapansin nyo, itong gold ngayon for the past few weeks, no, since 3rd week April, pababa yung trend niya. So, syempre, people who are trading these stocks na related
related sa gold commodities, susundan nila yung galaw ng gold. So that's why bumaba itong mga stocks na to like OGP and APX. So bakit bumababa yung gold? So historically kasi when there is uncertainty or volatility in the market, ang mga market players nililipat nila yung pera nila sa safe assets, no, considered as safe, and nagkataon na that commodity or that reserve asset is gold. So, alam naman natin sobrang daming uncertainty nangyari sa mundo, no, regarding sa tariffs, regarding sa mga gera, 'di ba? Yung Ukraine, Russia, tapos meron pa na India tas Pakistan, 'di ba? Tapos marami pang issues with regard sa European countries. So that's why siguro tumaas yung price ng gold. Ngayon bumababa na. So that's why bumababa na rin yung mga stocks na related sa gold. So nakasalalay, no, most likely sa magiging galaw ng gold, yung galaw nitong OGP. So kung patuloy yung baba ng gold, then either mag-consolidate lang yung OGP, no, if na-hit niya na yung bottom niya, or pwedeng bumaba further. So next up, LTG. Na-cover ko na rin to before, and if we're going to look at it sa technical perspective, ito talaga yung buong range niya. Pero alam naman natin kung ba't nagkaroon ng drop tong April 7, 'di ba, tariffs. So pwede nating ma-consider, no, na ito lang talaga yung range niya kasi sudden drop lang to dahil sa sobrang bad news na eventually nabawi after a few days. So ito talaga yung possible na range ng LTG. So this is the 52-week high resistance, and then ang ganda nung candle nung May 13, no. Kaso ang nangyari, nagkaroon ng bentahan ng May 14. But still, intact pa rin yung long-term trend, no, kung tatanggalin natin yung MA20 and MA50. Never pa tong nag-close below ng MA100 since September of last year. So, alam natin na intact pa yung long-term trend. So, kung nakakuha ka man dito sa consolidation na to, then good for you na hawak mo pa yung stock na to kasi intact pa naman yung long-term trend niya, lalo na kung long-term holder, trader, or investor ka naman. Pero sa trend niya in the short term and medium term, ayan, nagkakaroon na ng slight pessimism, no, pagdating sa stock na to kasi nga nagkakaroon ng malaking consolidation. So, in the short term and medium term, parang consolidating na siya, no, since March. So, the reason for this resistance, sa pagkakatanda ko, may resistance kasi dito na multi-year high. So, punta natin sa left. So, ito yun, no, yung kanyang previous support. So, previous support yan, kaya naging resistance. Ngayon, pag nalagpasan niya tong area na to, then possible next target around 14. But there's still a minor resistance dito, which is a previous support ulit sa 12.70 area. Ayan. So, ito yung major resistance, which is yung 52-week high, and also a multi-year high resistance. Tapos, minor resistance sa 12.70. Pag nalagpasan niya yan, so mataas yung chance na 14 yung next na price target. So, next up, STI. So, STI Education, looking at the overall bigger picture, so mukhang since October pa consolidating tong stock na to. Ang laki ng range niya, no? So, ito yung buong range niya. And then, currently, it has a double top resistance at 1.52. And the reason for this is because alam ko meron tong multi-year high resistance eh. So, tingnan natin. Not sure kung resistance yun or previous support. So, ito nga siya, no? Yung kanyang multi-year resistance at 1.55. So, basically, meron siyang matagal ng resistance since April pa of 2018. And then, meron ulit kasunod na resistance dito sa 1.62, which is a previous support and then resistance ulit. So, makapal-kapal yung resistance ng STI kasi merong double top sa 1.54 and then yun yung major resistance niya rin sa 1.55 area and then meron agad sa 1.62. So, currently not looking good sa STI because ang ganda na nung takbo ng market, no, pero nagko-consolidate pa rin siya. So, below na siya ng MA100 and then MA50 and then nagsusupport lang yung MA20. So, kung tatanggalin natin yung MA20 and MA100, makikita natin na parang nire-repeat niya yung galaw nung last year of July na nag-below siya ng MA100 tapos nagre-resist, no? Difference lang is nung unang tenest niya yung MA100 before, nalagpasan niya agad. Ito nung tenest niya, hindi niya na kayang lagpasan. So, very significant sa STI na dapat malagpasan niya itong 139 na area kasi nagkaroon dyan ng resistance and then pag nalagpasan niya yun, ibig sabihin, pwedeng mag-continue ulit yung uptrend. So, pag nag-breakdown pa to sa MA20, then the next support is this area, 1.18, and then the lower part of the range, which is around 115. Pag nabutas pa to, then definitely, no, hindi talaga maganda kasi ang lalim na ng next na supports niya kasi pwedeng 1 na yon and then meron pa sa 0.76. So, medyo malaki-laki talaga. So, next up, Plus. So, napag-usapan na rin tong Plus before and most definitely, no, the best stock of last year
kahit hanggang ngayon siguro kasi never na talaga siyang bumaba ng MA100, no? So, intact yung long-term trend. So, the approach here varies depende kung saan mo nakuha yung stock na to, no? So, let's just assume na breakout trader ka. So, there have been significant consolidations na kung saan pwede kang nakakuha. So, pwedeng December of 2024 nung breakout na to, or itong area na to nung breakout nung Feb, or probably the most recent one, itong May first week. So, if dito ka nakakuha sa area ng breakout na to, so probably up around 18%. So, pag ganyan naman ang approach dyan is trail stop na lang, no? If the trend is about to end, then that's the time to sell. So, sa iba, that's breakdown of MA20 or MA50. And kung dito ka naman nakakuha sa around January or February na area, then possible na MA100 yung maging selling point or MA50. And then, if dito sa area to, then most likely, MA100 talaga. Kasi you still can afford, no, to accommodate yung mga retracement kasi nga mababa yung kuha mo. And dito naman, pag nakakuha ka dyan, up ka na ng 18%, diba? So, hindi naman pwedeng sabihin nating umabot na yung MA20 sa 45, nag-breakdown na doon, naantayin mo pang bumalik ulit dito sa 40. So, sayang nung gains na yun. So, currently looking good talaga sa plus. Siguro yun lang yung magiging issue nito, no? Kapag nagkaroon ng retracement dito. Possibly mag-support ba o hindi? Or pwedeng mag-consolidate pa siya ng matagal. Pero definitely, trail stops na yung basihan to sell this stock. Next up, MER or Meralco. So sa MER, no, kaka-breakout pa lang niya previously dito sa area na to nung first week April. And then, nagkaroon agad ng consolidation. So, ibig sabihin, ito yung next na resistance niya. And alam naman natin na ATH na to. Itong stock na to. So, all-time high na wala ng kasunod na resistance na to. So, ibig sabihin, the most likely possible resistance is yung 600 area kasi psych lang, no? Wala na kasing ibang structure resistances to. So, there are possibly, no, two areas kung saan nakakuha ng position. So, possibly itong breakout ng March or itong fairly recent na April 14. So, kung April 14 man, itong breakout na to, then probably it's best na antayin na lang, no, na ma-hit yung cut loss. Kasi mashi-shake out ka talaga dito kapag nagbenta ka sa areas na to pag nag-breakdown sa MA20. Kasi pag nag-breakdown sa MA20, yung MA50 makakahabol na yan dito sa retracement eh. So, additional support na naman yun. So, sayang, diba? So, ibig sabihin, kung somewhere dito ka nakakuha, then yung pwedeng drop is around 6% pa, no? Depende sa allocation mo. And yun nga, hindi rin maganda na cut loss kasi kapag nag-cut ka dyan, pwedeng humabol naman yung MA100, diba? So, mahirap talaga. So, sa mga ganitong galaw, ang magandang basis na lang is yung breakdown na lang sa MA100, no? Kasi, ibig sabihin, mahina na siya kasi nag-breakdown siya sa lahat ng MAs tapos bumalik siya sa previous consolidation, diba? Pero, possible lang yung 10% na cut if sobrang liit lang ng allocation mo, diba? Pag medyo malaki, then mas tighter dapat yung stop. And syempre, depende talaga yun sa objectives mo. If pinasok mo to for a trade, then definitely cut. Pero kung pumasok ka dito as somehow a position trade or long-term outlook sa stock na to, then mas magandang magbenta kapag alam mong wala na talagang trend na nangyayari kung nagko-consolidate siya or pag downtrend na if your position can afford a larger cut loss. So, next up is Bloom. So, na-cover na rin to, no, sa isang previous stock chart analysis, pero since it's still making rounds and maganda pa talaga yung volume na worth it din pag-usapan. So, ganun pa rin naman yung nangyayari sa Bloom. So, currently sitting at its major support area. So, nagko-consolidate siya dito, no? Ito kasi yung kanyang major resistance, yung 4, tapos itong 4.10, and nagko-consolidate siya dyan. So, possibly, inaantay na lang nito, no, is mag-breakout siya dito sa area na to. Yun lang naman talagang inaantay dyan. For it to test the next resistances at 4.47 kasi may previous support. And then, it's YTD resistance at 5.05. Ito talaga, pag nalagpasan niya yung 5, I think, mako-consider na talaga as malakas yung stock and probably for reversal na since nalagpasan niya na yung major niyang resistance talaga. Ayaw nating mangyari sa Bloom, bumaba pa siya further para bumalik sa kanyang previous consolidation kasi sign yun, no, na pwedeng mahina na yung galaw ng stock. Pero sa ngayon, okay pa sa Bloom and definitely worthy abangan kung malalagpasan ba niya yung mga succeeding resistances niya. So, next up, 7. So, 7, not looking good overall.
whether that's short term, medium term, or long term. Kasi nag-start yung long term downtrend nito last year pa, November. So ilang buwan na talaga siyang pababa, and then MA50 ganun din, and then MA20 ganun din. So actually yung major support sana nito is itong level na to, no? Itong 50-50 or 50.50, tapos nag-breakdown siya sa area na to. So currently, it's sitting at its major support level. So previous resistance to nung area na to, and then nakikita natin na merong mga lower wicks, no, sa baba. So kung napanood nyo na yung previous video ko regarding sa candle charts, so meron tayong short discussion doon about ano yung significance ng wicks, no, pag nakikita natin yan sa chart. So pwede kong i-link somewhere dito sa screen, sa upper right siguro yung video na yun, or sa description box. So nag-breakdown yung 7, and then currently nagsusupport itong 45 area kasi nga previous resistance yun, and of course magiging support siya. And then nakita naman natin na yun din yung reason kung ba't nag-support ulit yung stock last year pa nung May. So pag nag-breakdown pa tong 7, then definitely the next support is itong consolidation na. So it could reach a low of 40 price area. And ayun natin yun pag nag-breakdown pa siya dito. So sa pagkakatanda ko kasi last year, no, the reason why umakyat tong 7 is because ang taas ng earnings niya, and then nag-issue siya ng dividends. So kung mapapansin nyo dito, no, yung announcement date May 2, 2024, and then meron siyang cash div na 8%. So, ang taas nun, 8% na gain. So, ito yung reason possibly kung bakit maraming pumasok sa stock na to. So, iniisip nila na lalaki pa yung earnings siguro ng 7, tapos yung dividends is continuous na. So, that's why nagkaroon ng run up. So, unfortunately, wala pang dividend announcements na nangyayari. So, ibig sabihin, naisip siguro ng ibang market players na pwedeng hindi ganun ka profitable, no? Yung 7, that's why dinump na lang nila kasi akala nila magiging dividend play siya or tataas pa yung earnings kaya tataas. So, hindi nila nakitaan ng potential. That's why, after a year, bumalik lang ulit sa recent prices. So, di natin alam kung mag-a-announce sila ng dividends para maka-entice ng market players para bumili. Pero currently, no, nagsusupport lang to because of this major support area, and pansin nyo naman, walang ka-volume sa buying for the past few days or weeks, and puro benta lang. So, ayun yung major na issue sa 7. Kung titingnan natin, no, 1Q 2024, yung income niya 639. And then itong 1Q 2025, 600. Diba? So, ibig sabihin, compared sa last year, bumaba tuloy yung income niya. So, syempre, paano sila magpo-provide ng dividends ulit, diba? Kung hindi naman kumita ng mas malaki compared sa previous. So, ayun, probably hindi naging regular yung dividends. That's why nagkaroon ng bentahan. So, next up, AEV. So, AEV, gumalaw tong stock na to nitong araw lang. So, gap up, tas ang lakas. And sobrang tagal niya ng consolidation, no? I think, ano ba to? August pa. And then, buong period na to consolidation, no? Actually, kahit tumaas yung stock na to, part pa rin siya ng consolidation niya. Ang laki-laki ng range na to, and kailangan niya pang malagpasan yung 38 area or probably even 40, no? Para makonsider na nag-reverse na yung rally. So, the reason why tumaas tong stock na to is because naging part na siya ng MSC Index or MSCI. So, tinanggal yung Bloom sa pagkabasa ko, and then nadagdag tong AEV. So, nagkapalit sila ng posisyon. So, ang nangyayari kasi doon, pag ang isang stock is na-include sa index, so yung mga mutual funds, no, or mga ibang investment funds sa ibang bansa, signal siya doon na kung meron kayong gustong pag-investan na company dito sa emerging markets kagaya ng Philippines, is sinasabi nila na AEV yung isa. So basically, it's a recommendation na isa to sa mga top companies sa Pinas. So probably may mga pumasok na foreign investors dito sa stock na to. And I think meron kasing mga funds na talagang fina-follow nila yung MSCI, no? Parang UITFs lang, tsaka mga mutual funds sa Philippines. If yung na-investan mong mutual fund is a PSEI tracker, ang gagawin lang naman ng fund manager dyan is i-invest niya lagi yung pera mo sa 30 stocks or blue chips that belong sa PSEI. So basically, ganun din sa MSCI, no? So kung halimbawa, ikaw foreign investor ka, gusto mo mag-invest sa emerging markets, then ang ifa-follow ng fund manager mo is yung tracker ng MSCI. So, yun yung significance nun. So, that's why tumaas tong AEV. So, last stock, CBC. So, currently, it's in a consolidation since February pa. So, although merong times, no, na nagtry sana siyang mag-breakout dito sa 93 na pipigilan. So, basically, it's a double top resistance, and isasama na natin yan sa range, yung 95. So, ito yung area niya na kailangan malagpasan, no, if kailangan pa niyang mapatunayan na tataas pa siya further. So, basically, downtrend na siya
considered because it's below MA20 and then possibly downtrending na rin sa MA50. So, ang ayaw nating mangyari dito is mag-breakdown pa siya sa MA100 because if mangyari yon, then most likely magbe-breakdown na rin siya sa range and magbe-below 80 siya. And of course, the next support is yung previous range niya dito, 70.80, no? And I guess the drop recently was caused by dividends niya. So, ex-date nun, May 8. So, around 3% din, no? More than 3% yung kanyang dividends na binigay. That's why nag-drop. So, optimistic scenario sa CBC, no? Kailangan mag-consolidate pa siya ng matagal. And probably, pag gumalaw na yung market talaga ng pataas and mag-rally talaga yung bull market, sumabay siya na mag-breakout dito para mas enticing sa mga market players para mag-breakout siya ng tuluyan. And itong CBC kasi is already at an all-time high. So, most likely, pag nag-breakout siya dyan, the next area to look at is yung price na 100, no? Pag nalagpasan yan, then sky is the limit sa pwede niyang maabot ulit na price. So, ayun, that ends this stock chart analysis video and ayun yung mga na-review natin na stocks. So, again, kung meron kayong gustong stock na ma-review natin for the next video, comment nyo lang down below and i-review natin yan next time. So, thank you for watching this video.